Ang average inflation para sa taong 2025 ay naitala sa antas na 1.7%. Ito ay mas mababa kumpara sa naitalang annual average inflation noong 2024 sa antas na 3.2%. Naging mas mabagal ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong 2025 kumpara sa taong 2024. Base sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 1.7% lang ang annual average inflation rate nitong nakaraang taon kumpara sa 3.2% noong 2024. Ngunit sa kabila ng magandang numero sa record ng PSA, iba ang hinaing ng mga mamimili. Gaya na lang ni Lauro na araw-araw na namimili sa palengke para sa paninda nilang pagkain. Aniya, hindi niya naramdaman ang pagbaba o pagbagal man lang sa pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Oo, mataas na. Lalo na yung sili. Magkano ang sili? 200, 400 na ngayon. 2,000 ang budget ko sa araw-araw eh. Ngayon, kulang na nga. Tipid-tipid na lang, adjust na lang sa bilihin. Pagdating naman sa bigas, ipiniliwanag ng PSA na bumalik ang presyo nito sa antas na nakita noong 2023 na mas mababa kumpara sa naging peak nito noong 2024. Ang sabi ko kanina, yung average nito sa 2025 ay nasa 42 pesos and 95 centavos per kilo. Mula ito sa 2024 na 50 pesos and 40 centavos per kilo. Para lang makita natin yung iba pang mga taon. Noong 2023, ito ay nag-average sa 42 pesos. So yung price na ng 2025 is very close, almost the same doon sa average price noong 2023. Ngunit para sa mga retailer ng bigas gaya ni Javier, pahirapan pa rin ang sitwasyon dahil sa pabago-bagong presyo at mas madalas ay pataas pa ito. Ay hindi ha, hindi na muna, babala lang ang tumaas. Talaga ho kami mag-updated na presyo sa aming supplier namin ngayong araw na ito. Bukas yung mataas na talaga kami suko. Ipinaliwanag at nilinaw ni Undersecretary Claire Dennis Mapa na ang mababang inflation ay hindi nangangahulugang babagsak ang presyo ng bilihin, kundi bumabagal lang ang bilis ng pagtaas ng presyo nito. Kaya hindi talaga mararamdaman ng mga mamimili ang malaking pagbagsak sa presyo ng mga bilihin. Ang mababang inflation rate, basta positive siya, it means that the level of prices are still increasing, pero at a slower rate, no. So kung titingnan mo yung observation mo na tumataas pa rin yung presyo kasi nga yung inflation rate natin positive, pero mababa na siya. Nananatiling mas mababa sa target ng gobyerno na 2% hanggang 4% ang naitalang average inflation rate nitong 2025 na nasa 1.7% lamang. Ito ay sa kabila ng pagbilis sa 1.8% ng inflation rate nitong huling buwan ng nakaraang taon. Kaugnay nito, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa 2026 at 2027, inaasahang pasok ang inflation sa target range na 2% hanggang 4% pa rin. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.